tingin na rin natin ang ating mga palangga na AFP and PNP. Sabi nga kanina may nabasa mga junior officers. Hindi ko alam kung ano yung mga roles, yung mga classifications actually ng military. Basta ang alam ko lang yung pagiging makisig nila at matipuno. Yun lang ang pagkakaalam ko. But anyway, yes, nakatulog-tulog na ako. Medyo malat ang boses natin palangga. At alam mo, doon sa EDSA, dyan kayo sa EDSA, umigay-ga lang ako dito sa couch. Tingin-tingin ako, tapos napaganon na pala ako palangga. Talagang bagsak ang lola nyo, bagsak ang alindog. But again, now, rested na kahit papaano. Pero yung si Kuya Troy kagabi na nagsasalita, grabe yun. Ilocano yun. Grabe ang suporta sa mga bangag yun. Kumbaga, mas may islamang ng konting edad sa akin yun at bata pa lang yun. Nagmamarcos-marcos na talaga yun. At ngayon, we're thankful kasi nga, gumising at naging kaisa natin dito para sa ating mga palangga doon na, na talagang tumutulong. I would like to thank also yung aking kaibigan na pumunta doon na talagang nagbigay din ng help. Thank you. Kaya naman ang dami-daming pagkain din na dumating. Sobra nga ang mga pagkain na unstop daw eh. Kaya nga sabi ko, nandoon pa rin sila natutulog. Ngayon, ang nakarating sa akin information, nung nagising ako, na talagang madaming tao at yung portalet, hindi, kumbaga, nung una yata, hindi pinababa. Kasi ang EDSA is hatian, di ba? Mandaluyong and Quezon City. So, syempre, sa Mandaluyong, alam mo naman yan, ang kalaban natin dyan is si Tambaloslos. At sa kabila naman, si Tambaloslos, si Abalos, pareho silang Tambaloslos. Pasensya na palangga. Hi, Kayaya. Medyo may hangover pa tayo sa pagod. Ngayon, yung isa sa Quezon City, ang mayor naman dyan ay si Joy Belmonte. But recently, di ba, alam naman natin yan, very Lenny talaga yan. But I hope magkaroon sila ng realization na yung mga tao ngayon, kung nakikita ninyo mga palangga, ang mga tao ay hindi siya organized ng maisog, hindi siya organized ng yung KOJC lang, 'di ba? It's really an organic. At natutuwa ako kagabi, no? May mga followers ako doon. So anyway, yung mga palangga ko from Bulacan na nakakilala sa alindog ko na talagang kumakaway. Alam mo, na-recap tuloy ngayon nung ako ay umuwi pangalangga nung meeting di Avance ni Bangag. Nung meeting ni Avance ni Bangag, umuwi ako, I think, nakita ninyo yon sa may Soler Hotel. Ano nyo lang, correct nyo ako pag medyo nagkamali na yung mga sinasabi ko dyan. But anyway, tignan natin to. Ayan. Alright. Ang mga kababayan ko nung meeting di Avance na nagyakapan tayo, umiyak kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, alam mo, kaya very personal. Sabi ko nga sa inyo palangga, kung noon kay Bangag, kung todo ang campaign ko ngayon, kahit hindi makatulog, mapagod, as long as mapanagot na. Nakakaiyak ng meeting di Avance, niyakap ako ng mga tao doon, ng mga supporters ng BBM Sara. Nakita niyo po yun, nag-live tayo. Although ginorgor na nila yung aking Facebook page na, dalawang Facebook page na more than 1 million across ang followers, ang subscribers. Na umayakap kayo na, Miss Marlica, sana po makapagtrabaho kami. Alam nyo, mga kababayan, tumatatak kasi yun sa puso ko. Yung mga palangga ko na niyakap ko nung dun sa meeting de Avance, naalala nyo yun? Umiiyak kayo. Umiiyak kayo, natuwang-tuwa kayo dahil BBM Sara nag-unite. Sabi mo, talagang ayun, nandoon yung palangga ko na, tahimik na rin.
na I believe dismayado na rin sa kanyang sinuportahan. Hindi ko yun makakalimutan. Kasi binulong yon ng tao sa akin, Palangga. Binulong yon. Niyayakap ko yung mga tao, ma'am, sana po mabigyan kami ng trabaho ni BBM, ni Inday Sara. Yun, hindi yung mga taong yun na yumakap sa akin. Hindi naman nagsabi, Miss Marlica, baka naman po bigyan niyo ako ng ayuda. Walang ganon. Ang binulong nila, mga kababayan, trabaho. Ang sagot ko sa kanila, oo, sabi nga nun, ano po natin, ipupush po natin kay BBM tsaka kay Inday Sara. You know, lalo na kay BBM, 'di ba? Kay Bangag na makapagtrabaho po kayo. Sabi ko gano'n, na mabigyan po kayo ng opportunity. Sabi ko pa nga, mag-email kayo, mag-message kayo sa akin, sa inyong mga iba't ibang sector. Ibabato natin sa Malacanang pag nakaupo na. Kaya, pero dahil yung tenga ko hanggang ngayon, naririnig ko nung umuwi ako sa Pilipinas na umiiyak yung mga tao, Miss Maharlika, sana po magkapagtrabaho kami. Dahil sinuportahan ko sila, hindi para sa personal gain ko. Alam nyo yan. Nung pumunta ako, mga Palangga, nare-recall ko na nakita ko yung dami ng tao dyan kahapon at ngayon natutulog yung aking mga kababayan. Yang mga taong yan, kung bibigyan ng opportunity na makapagtrabaho, mababago yung buhay niyan. Nung pumunta ako sa headquarters, babalikan ko lang po, dahil yung ating mga field reporter ay tulog pa sila Maui, sila JM, tulog pa sila Nelson Channel, ang mga, I think, you know, mga nag-ano sila, nagpahinga sila. Kaya ganito yung galit ko, kaya alam mo yung pakiramdam ni Pangulong Duterte na, you know, na nananawagan siya sa mga military. Alam nyo na addict si Bangag. Alam nyo po, kayong mga bruskong mga military kayo, nung umuwi ako sa Pilipinas, campaign, April, ni piso, hindi ako nang hingi ng pamasahe kay Marcos Jr. Okay? Dahil choice ko yun. Pwede akong manggancho katulad ng mga nakapaligid sa kanila na pera lang ng bayan. Pwede ako magpa-arte-arte kay Lisa. Baka naman, wala akong pamasahe, dadadadada. Pero choice kong gumastos sa sarili ko dahil gusto ko somehow na, sabi nga nila, lead by example. Kung mangingi ka, mangungurakot ka, hindi pa nakaupo yung tao, wala ka rin pinagkaiba. Kaya ni piso, nung pumunta ako sa headquarters, ano ang nakita ko? Mga loyalista na sumusuporta kay Bangag, yumakap sa akin. Doon ko nakilala si Tita, forgot, sa Canada, si Mrs. Roque. Okay? Ang tawag ko si Tita. Tita Zenny, sorry Tita. Medyo kulang ako sa tulog. Get well soon nga pala, Tita. Doon ko nakilala si Tita Zenny Roque doon sa headquarters na nag-aabang pala siya sa akin na baka sakaling pumunta si Maharlika. Okay, doon ko nakita at nakita ko kasi tumutulong yun doon. Katuwang ko yun na tumutulong, nagbibigay ng pagkain sa rally, sa mga ni Bangag during the time. So niyakap ko yung mga tao doon. Ang tanong ko kaagad, nakita ko saan pa kayo galing. Yung mga LGBT po doon na supporter ni Bangag sa headquarters. Miss Marlica, ganyan-ganyan. Galing pa po kami ng Laguna. Ang unang tanong ko sa kanila, binibigyan ba kayo ng pagkain? Wala nga po eh. So anong ginawa ko? Hindi ko sinasabi ito para i-brag ko sa inyo. You know, meron akong bitbit na lagi na kasi bumili kayo. I think may Wendy's doon sa tabi, basta may food chain doon. Bumili kayo, pagkain, ganun-ganon. Sabi ko nga dito kay Joe, yung kaibigan ni Lisa, sabi ko, bakit walang pagkain yung mga tao? Tapos alam mo kung anong masakit sa akin, mga kababayan? Pag-atters ni Marcos Jr. sa Mandaluyong, overflowing ang pagkain. Kaya doon pa lang, sabi ko nga sa inyo, nakita ko na yung unfair treatment. Pero sige lang, dahil baka nagkamali lang ako, baka na-mismanage lang ng mga tao ni Lisa. Anong sabi ko sa'yo, Joe, kung nakikinig ka, dahil yan ay, hindi na rin kayo masyadong nag-uusap. I don't know kung anong stand niya sa politika, pero,
umalis na rin yan sa Pilipinas. Ano ang sabi ko sa'yo, Joe? Sabi ko, bakit hindi bigyan ng pagkain yung mga loyalista sa baba? Ano ang sabi niya sa akin? Na hindi naman kasi ako ang ano dyan, control. Hindi naman ako may ano dyan, ganyan. Alangan naman, inimbita lang ako doon.